Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Pepe. Taong 1955. Isla ng Panay. Nang mga panahong ito, 25 anyos pa lamang si Pepe. Ulila na sa mga magulang kaya ang kasama na lamang sa buhay ay si Chong Palo. Manggagamot na kapatid ng ina na kalahating Hapon. Kaya ito naging sikat sa bansag na palayaw na Pepeng Singkit. Tila papikit na ang mga mata. Maputi at pandak. Ngunit kahit ganun, mabait na pamangkin at napaka-responsable ni Pepe. Isa lamang ang problema sa kanya niyang tiyuhin. Ang pagiging lampa at malabo ang mata. Hindi kagad niya nagagawa ang mga utos nito. Hoy Pepe, bilisan mo dyan at takutin mo lahat ng mais na binili ko. Ang bagal-bagal mong kumilos. Wika ni Tio Balo. Opo, Chong. Patapos na ho ako. Tugon ni Pepe. Aba dapat lang Pepe. Isang oras ka nang nag-aakot eh. Pagkatapos mo dyan kumuha ka ng isang balde ng mais. Ipakain mo sa mga alaga nating manok at pato. Dili ng tiyuhin. Sinunod naman ito ni Pepe. Kahit pawis na pawis at wala pang pahinga. Hanggang sa pumunta na ito sa bakura ng simpleng silong. Pinakain niya ang lahat ng alagang manok at pato. Matapos gawin ang iniutos ng tiyuhin, may narinig itong sigaw. Nang puntahan niyo ng binata, nakita niya ang pilay na mangingisdang si Mang Bert. Nakahandusay ito sa daan. Nako, napaano po kayo Mang Bert? Tanong ni Pepe. Nako iho, natalisod lang ako. Kaso, ang bigat ng dala kong bayong ng isda Tugon ng matanda. Tara po sa bahay. Magpahinga po muna kayo doon. Wika ng binata. Maraming salamat iho Pero hindi na ako magtatagal pa. May kailangan akong puntahan Pero bago ko umalis, may bibigay sana ako sa'yo. Isang itim na perlas galing sa Pangpang. Alam kong makakatulong ito sa'yo. Wika ni Mang Bert. Sabay abot ng perlas kay Pepe. Nagtaka ang binata kung bakit binigay yun ng matanda sa kanya. Nakatitig lamang si Pepe sa itim na bagay at tinitigan itong mabuti. Hanggang sa biglang lumakas ang hangin. Hindi napansin ni Pepe na naglaho bigla si Mang Bert. Mang Bert, nasan po kayo? Tanong ni Pepe. Napakamot pa ito ng mata dahil may buhangin pumasok rito. Hanggang sa napatingin siya muli sa itim na perlas. Bilog ang hugis nito. Magaspang at sobrang itim ng kulay. Bakit naman kaya binigay sa akin to ni Mang Bert? Saan ko naman gagamitin to? Tanong ni Pepe sa sarili. Hanggang sa lumipas ang ilang araw. Nagkagulo at kinabigla ng lahat ang balita. Anong sabi mo paring Joe? Patay na si Mang Bert. Ano kayang nangyari dun sa kanya? Tanong ni Tio Balo. Oo pare, kumpirmado. Ang sabi,
Manananggal daw yung umatake kay Mang Bert. Puro kalmot at nawawala yung mga lamang loob na matanda nang natagpuan sa pangpang. Tugon ni paring Jojo. Ano ka mo? Manananggal? Paano naman sila napadpad sa lugar natin? Muling tanong ng tiyuhin. Narinig ito ni Pepe. Nagulat at nalungkot ito sa nangyari kay Mang Bert. Sa kabilang banda naman, bigla itong kinabahan nang marinig sa likuran ang boses ni Mang Bert. Nagmumula yun sa loob ng silid. Gabi na ng mga oras na yun. Sobrang lamig ng hangin kaya mas kinabahan si Pepe. Nasa isip ng binata, baka makita niya ang kaluluwa ni Mang Bert. Sino yan? Mang Bert? Ikaw po ba yan? Tanong ni Pepe habang nanginginig ang mga tuhod. Huwag kang matakot, Pepe. Ako ito. Tugon ng boses. Wag mo ko sasaktan, Mang Bert. Hindi naman po ako masamang tao Tugon ni Pepe. Habang sinasabi ito ng binata, nadiskubre niya na nagmumula yon sa itim na perlas na bigay mismo ni Mang Bert. Ako ito, Pepe. Pero ang tunay kong pagkakakilanlan, ako ang kambal diwa ng mutya ng itim na perlas. Ako si Perlan. Wika ng tinig na nagpakilalang Perlan. Nagtataka ang binata. Hindi niya maintindihan ang mga nangyayari. Nandito pa sana ako kung hindi ako inatake ng manananggal. Noong nakita mo kong nadapa, nagmamadali na akong tumakas. Pero hindi na kinaya ng katawang lupa ko, kaya't ibinigay ko sa iyo ang mutya. Dagdag ni Perlan. Pero bakit ka naman po hinahabol ng manananggal? Anong kailangan nila sa'yo? Tanong ni Pepe. Gusto nilang makuha ang mutya, Pepe. Kaya ko isinakripisyo ang sarili ko para hindi nila makuha ang perlas. Pero ngayong nasa iyo na ito, ikaw na ang bagong tagapangalaga ng mutya. Tugon ni Perlan. Ako? Pero paano? Hindi ko nga alam kung paano to gamitin Tanong ni Pepe. Ngunit bigla na lang hindi tumugon si Perlan. Kinaumagahan, nagising na lamang si Pepe na nalulunod sa pawis. Halos mabasa ang buong kama sa likidong lumalabas sa katawan. Laking pagtataka naman ni Tio Balo kung anong nangyayari sa kanya. Ayos ka lang ba, Pepe? Mukhang wala ka sa ayos ngayong araw Tanong ni Tio Balo. Wala po to, Chong. Sa pagod lang siguro. Tugon ni Pepe. O sige, sabi mo yan O siya, pumunta ka muna sa palengke at bumili ka ulit ng isang sakong mais. Kukulangin tayo ng pakain sa mga manok at pato Utos ng tiyuhin. Sabay abot ng pambili sa kanya. Kagad namang bumalik muna si Pepe sa silid at nagbihis. Muli niyang nakita ang perlas sa pinaglagyan. Naisip niyang dalhin ito bilang proteksyon. Nang makarating sa palengke sa bayan, wala masyadong tao ng araw na yun. Dahil siguro sa balitang may manananggal na dumadagi tuwing papalapit na ang gabi. Alam niyo ba,
May patay na naman sa kabilang bayan. Laslas ang leeg at halos ubos ang lamang loob. Nako, nakakatakot. Wika ni Aling Marife, tindera sa palengke. Nako Marife, saan mo naman nasagap yung chismis na yan? Tanong ng isa pang tindera. Nako Marites, basta maniwala ka. Kailangan natin ng iba yung pag-iingat. Muling tugon ni Aling Marife. Narinig ni Pepe ang chismisa ng mga chismosa sa kanto. Kaya naman nagmamadali na itong makauwi sa tahanan. Ngunit hindi niya namamalayan at may nabangga siyang babae. Matangos ang ilong, mapungay ang mga mata. Porselana ang kutis at mahaba ang hibla ng mga buhok. Napatitig si Pepe sa babae. Sobrang ganda nito sa paningin, kahit malabo ang mga mata. Pasensya na binibini ha. Hindi ko naman sinasadya. Wika ni Pepe. Wala yun. Maliit na bagay. Ako nga pala si Delia. Pagpapakilala ng dalaga. Ganun ba? Ako naman si Pepe. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Pepeng Singkit. Dahil singkit yung mga mata mo. Wika ni Delia. Napahampas pa ito sa kanya sa sobrang tawa. Nga pala, hindi kita masyadong napapansin sa bayan Bago ka lang ba dito? Tanong ni Pepe. Hindi. Matagal na kami rito. Malapit lang yung babuyan namin dyan sa kanto. Sinamahan ko lang si nanay na bumili ng mga gulay. Kaarawan ko bukas Baka gusto mong pumunta sa bahay namin. Paanyaya ni Delia. Napangiti si Pepe sa sinabi nito. Tutugon pa sana sa dalaga. Ngunit may masungit siyang boses na narinig sa likuran. At sino yung kasama mo? Delia, anong sinabi ko sa'yo? Huwag kang lalayo sa akin. Tingnan mo kung sino-sinong kinakausap mong pulubi sa kanto. Wika ni Aling Olivia. Ina ni Delia. Nay, hindi po siya pulubi. Bagong kaibigan ko nga po pala. Siya si Pepe. Pepe, si Nanay Olivia nga pala. Tugon ni Delia. Oo, narinig ko anak. Hindi ako bingi. Baka manghihingi ka lang ng pera sa anak ko ha? Wika ni Aling Olivia. Nay naman, wag po kayong ganyan. Malilintikan ka talaga sa akin. Wala kaming pera. Sigaw ni Aling Olivia. Pilit nitong pinapaalis si Pepe sa harapan. Hindi ho. Ang totoo po niyan, gusto ko pong pumunta sa kaarawan ng anak nyo. Wag po kayong mag-alala. Magdadala po ako ng 2 patay na manok panghanda. Wika ni Pepe. Nang marinig ito ni Aling Olivia, napansin ni Pepe ang kakaibang ngiti ng ginang. Huwag mo nang patayin ang mga manok. Gusto kong sariwa't buhay mo silang ibigay sa akin. Tugon ni Aling Olivia. Napatango na lamang si Pepe. Hanggang sa nagpaalam na si Delia na uuwi na. Paalam Pepe. Bukas ulit ha. Wika ni Delia.
Nakaramdam ng kilig si Pepe ng mga oras na yun. Ngunit may kahalong duda sa ina nito. Bakit siya pa ang kailangang pumatay sa mga manok? Umuwi si Pepe nang may ngiti sa mukha. Naabutan niya si Tio Balo na nagsisibak ng kahoy. Kinausap niya ito tungkol sa lakad bukas. Mano po, Chong? Bungad ni Pepe. Napatanong naman ng tiyuhing kung bakit napakatagal niya sa bayan. Chong, may nabangga akong babae. Sobrang ganda niya. Sa katunayan, inimbitahan niya po akong pumunta bukas sa karawan niya. Wika ni Pepe. Mabuti yan. At may pinupormahan ka na, pamangkin. Para masabi kong tunay ka talagang matikas na lalaki. Wika ng tiyuhin. Chong naman, huwag mo nga akong pinibiro ng ganyan. Wika ni Pepe. Sabay na nagtawanan ang dalawa. Pinaalam naman ni Pepe na kukuha siya ng 2 itim na manok na alaga ni Chong Balo. Pinayagan naman ito ang pamangkin. Sa katunayan, suportado niya ang mga ganitong lakad ni Pepe. Kinabukasan, nakangiti itong papaalis ng tahanan habang dala ang 2 bayong na may lamang manok. Ngunit bago tuluyang makalabas ng tahanan, biglang umilaw ang mutya ng itim na perlas. Hindi lamang ito basta pag-ilaw. Kulay pula ito na tila nagbabaga. Hanggang sa muling nagsalita ang mutya. Pepe, wag mo nang ituloy ang lakad mo papunta roon. Mapapahama ka lang. Hindi mo alam ang tunay nilang pagkatao. Babala ni Perlan. Ano ka ba, Perlan? Gusto ko nga pumunta eh. Baka kasi malungkot si Delia pag wala ko. Tugon ni Pepe. Binalaan na kita, Pepe. Pero dahil mapilit ka, isama mo ko para meron kang proteksyon. O sige na nga, dadalhin na kita para manahimik ka. Tugon ni Pepe. Uy, Pepe, nagsasalita ka ng mag-isa. Sino bang kinakausap mo dyan? Tanong ni Tio Balo. Wala po, Tiyo. Sarili ko lang po. Aalis na ako ha. Mauhuli na ako sa karawan ni Delia eh. Tugon ni Pepe. O siya, mag-iingat ka ha. Huwag kang lalampa-lampa doon. Biro pa ng tiyuhin. Ibinulusan ni Pepe ang itim na perlas. Kumaripas ng takbo at muntik pang madapa sa daan para lamang makapunta sa tamang oras sa tahanan ni Delia. Halos 30 minuto din siyang naglakad takbo. Papalubog na ang araw nang makarating doon si Pepe. Sinalubong naman siya ni Delia ng nakangiti. Inabot naman ni Pepe ang 2 bayong na dala at dahan-dahang pinakita ang nakabugkos na bulaklak. Oh, Pepe. Ikaw na pala yon. Bukang bibig ka ng anak ko kahapon pa. Ikinagagala kitang makilala. Wika ni Mang Penong, ama ni Delia. Nagkamayan sila ng tatay ng dalaga. Halos madurog ang kamay ni Pepe sa puwersa nito. Hiniwalay na lamang ni Delia ang dalawa. Dahil napansin niyang namimilipit na sa sakit si Pepe. Ang mabuti pa, pumasok na tayo sa loob. Tatay, Pepe, tara na. Wika ni Delia. Makikita ang pag-aalala sa mukha nito. Bakit naman nagmamadali ka, anak?
Gusto ko lang namang makilala ang bisita mo. Tugon ni Mang Penong. Pasensya na po at hindi ako nakapagpakilala ng maayos. Ako nga po pala si Pepe. Wika ng binata. Huwag na, Pepe. Kilala na kita. Ngayon, ako naman ang magpapakilala sa'yo. Ako ang may-ari ng baboyan sa bayan. Nagbebenta din kami ng karne. Hindi lang basta baboy ha, kundi mga baboy ramo. Wika ni Mang Penong. Napatigil si Pepe sa paghinga at biglang kinabahan. Ngunit nabaling ang atensyon niya sa pagtawag sa kanya ng ina ni Delia. O anak, nandyan na pala ang bisita mo. Papasukin mo na't kakain na tayo. Wika ni Aling Olivia. Matapos magtipon sa lamesa, sabay-sabay nilang binati ng maligayang kaarawan ng dalaga. Nagtataka naman si Pepe. Bakit siya lamang ang bisita ng pamilya? Napansin din niya ang mga pagkain. Puro karne at ni walang halong gulay na kasama. Maya-maya pa, kinausap siya ni Aling Olivia. O Pepe, kumain ka na. Huwag ka nang mahiya pa. Kung gusto mong magkamay ka pa, walang problema sa amin. Wika ni Aling Olivia. Hanggang sa napansin niya ang putahing nakatakip pa. Masangsang ang amoy na nanggagaling doon. Tila nabubulok na laman at bugok na itlog. Dahan-dahan niya itong binuksan at laking gulat niya. Isang pugot na ulo ng lalaki ang nakita. Hindi niya mapigilang mandiri. Hindi din masikmura ang amoy at umaalingasaw na mabahong amoy ng pugot na ulo. Huwag kang matakot, Pepe. Hardinero namin yan. Masyado kasing pasaway. Sinabi na naming huwag pumasok sa kwarto sa itaas. Masyadong makulit. Kaya yan, ulam natin siya sa kaarawan ni Delia. Wika ni Mang Penong. Huwag kang matakot, Pepe. Magugustuhan mo rin ang lasa niyan sa oras na makain mo. Dagdag ni Aling Olivia. Utu-utu ka talaga, Pepe. Nalin lang kita sa maganda kong anyo. Wika ni Delia. Hanggang sa unti-unting nahati ang katawan ng mga ito sa dalawa. Takot at panginginig ng katawan ang nangibabaw kay Pepe. Nang makita kung paano sinakal ng mag-asawa ang dalawang buhay na manok na dala at walang habas na sinakmal. Maraming salamat pala, Pepe. Sa dala mong mga manok, ha? Sarap na sarap ang mga magulang ko. Wika ni Delia. Mga manananggal, kayo ang bibiktima sa mga residente rito. Kayo ang pasimuno ng patayan sa bayan. Wika ni Pepe. Hindi na tumugon pa ang pamilya. Patuloy lamang sa pagtawa ang mga ito. Tulungan niyo ako! Sigaw ni Pepe. Wala ka ng takas, Pepe. Ikaw talaga ang pinunta namin dito. Alam naming nasa iyo ang bagay na kailangan namin. Wika ni Mang Penong. Oo, Pepe. Alam kong alam mo na ang sinasabi namin. Dagdag ni Aling Olivia. Ibigay mo na sa amin, Pepe, yung mutya ng itim na perlas. Kung ayaw mong ikaw ang maging alay sa pagdugo ng buwan. Wika ni Delia. Hindi alam ni Pepe ang gagawin ng mga oras na yun. Wala na itong mapupuntahan dahil lahat ng pintuan ng tahanan kinandado ng pamilya ng manananggal.
Huwag niyo lang po akong sasaktan. Ito po, ito ang mutya. Basta huwag niyo lang ako sasaktan. Tugon ni Pepe. Ngunit habang inaabot ni Pepe ang mutya, bigla muling nagsalita si Perlan. Huwag mong ibigay ang mutya sa mga manananggal, Pepe. Lunukin mo ang itim na perlas. Magbibigay sa iyo yan ng kakaibang katangian. Wika ni Perlan. Walang ano-ano'y. Nilunok nga ni Pepe ang mahiwagang perlas. Napaluhod pa ito sa kakaibang enerhiyang bumabalot sa katawan. Napahinto sa pag-atake ang pamilya ng manananggal. Habang si Pepe naman, dahan-dahang bumangon sa sahig. Paanong malinaw na ang mga paningin ko? Nakikita ko kung gaano kayo kapangit. Wika ni Pepe. Tila mga agila ang paningin ng binata sa sobrang linaw. Lakas tulad sa mga antingero at bilis katulad sa mga nilalang. Nay, Tay, nilunok niya ang perlas. Kakayanin ba natin siya? Tanong ni Delia. Huwag kang mag-alala, anak. Papatayin ko siya. Yun lang ang paraan para mapasa atin ang mutya. Tugon ni Mang Penong. Tama na ang satsat. Sugurin na natin siya ng sabay-sabay. Wika ni Aling Olivia. Sobra na ang paglalaway ng mga ito. Tila takam na takam at nais ng kainin ang binata. Ngunit ni isang hakbang papatras, hindi nagpatinag si Pepe. Hanggang sa bigla na lang niyang sinuntok si Mang Penong. Tumilapon ito sa pintuan. Tumagos pa ang matanda at humandusay sa labas ng tahanan. Magbabayad ka sa ginawa mo sa asawa ko. Sigaw ni Aling Olivia. Mabilis nitong inatake si Pepe. Ngunit madali naman itong nakaiwas. Paglagpas sa kanya ng ali, tumalikod ang binata at sinakal si Aling Olivia. Hindi po. Kayo ang magbabayad sa lahat ng biniktima nyo. Sigaw ni Pepe. Sabay bali sa leeg ni Aling Olivia. Kagad namang binawian ng buhay ang manananggal. Sumisigaw habang umiiyak si Delia. Habang si Pepe naman, nalulungkot ito dahil siya mismo ang papatay sa babaeng minsang nagustuhan. Hindi ka na naawa, Pepe. Pinatay mo ang mga magulang ko. Wika ni Delia. Hindi ko naman to ginusto, Delia. Kayo ang nagumpisa ng panggugulo. Ipinagtatanggol ko lang ang sarili ko, maging ang mga taong bayan. Tugon ni Pepe. Hindi kita mapapatawad. Pagbabayaran mo to, mga alaga. Sugod. Muling wika ni Delia. Hindi inaasahan ni Pepe ang lahat ng baboy ramong alaga nila Mang Penong. Mga manananggal din pala. Ngunit hindi nagpatinag si Pepe. Halos masira ang buong tahanan sa bawat nilalang na matatamaan ng suntok ni Pepe. Bago pa man ito makalapit sa kanya, tumitilapon ang mga ito sa labas at loob ng bahay. Tatakas na sana si Pepe papasok ng gubat. Ngunit hindi siya pinakawala ni Delia at mga alaga nito. Ang totoo, naisa nang tumakas ng binata. Dahil kahit alam niyang manananggal si Delia, ayaw niyang siya mismo ang pumatay dito. Hindi ka na makakalayo pa, Pepe. Papatayin ka ng mga alaga ni tatay. Papatayin kita.
Wika ni Delia. Habang pinapagaspas ang malapaniking pakpak sa himpapawid sa gubat. Hanggang sa biglang nagliwanag ang katawan ni Pepe. Nang makita ito ng mga alaga ni Delia, tila naduwag ang mga ito at ayaw nang atakihin si Pepe. Lahat sila natakot sa pagliwanag ng katawan ng binata at tumakas na. Iniwan nila si Delia. Ngunit dahil sa galit nito, hinayaan na lamang niya ang mga alaga. Hindi nagbabago ang kagustuhan ng dalagang mapatay si Pepe. Ako na lang ang natitira. Pero hindi ako papayag. Nahahantong sa wala ang pagkamatay ng mga magulang ko. Sigaw ni Delia. Wala na akong magagawa sa pasya mo, Delia. Pero tandaan mo, minsan kitang hinangaan. Kaya sayang ka. Tugon ni Pepe. Wala akong pakialam. Papatayin kita, Pepe. Sigaw ng dalaga. Pagkasugod ni Delia sa kanya, hindi na nagsalita ang binata at buong lakas na sinakal ang dalaga. Binali ni Pepe ang leeg ng manananggal. Sinuntok pa sa sikmura. Mahirap man ito para sa kanya. Ngunit kailangan niya itong gawin para sa sariling kaligtasan. Pati na rin ng nakararami. Paalam, Delia. Hanggang sa muli. Wika ni Pepe. Umuwing pagod at walang lakas si Pepe. Ramdam niya ang sakit sa mga nangyari. Hindi man tuluyang mapaniwalaan, pero ito ang tadhanang nakaatang sa kanya. O Pepe, anong nangyari sa'yo? Umupo ka nga muna. Wika ni Tio Balo. Ngunit hindi na nagpaliwanag si Pepe. Dumiretso na lamang sa silid. Kagad itong natulog habang tumutulo ang luha. Dahan-dahan niyang nailuwa ang mutya ng itim na perlas. Magpas hanggang ngayon. Naaalala pa rin ni Pepe ang mga naganap. Kung kailan pumili siya. Ang babaeng minsang minahal. O ang kaligtasan ng mga taga-baryo. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Magno. Taong 2003. Probinsya ng Samar. O tay, mukhang pagod na po kayo ah. Sa tingin ko po, oras na para tumigil kayo sa ginagawa nyo. May mga trabaho na kaming 4. Kaya ka na po naming buhayin. May edad na po kayo eh. Ito na po ang oras namin na alagaan kayo. Wika ng anak na si Kanor. Oo nga tay. Tama si kuya. Tama na po yung pagbabantay niyo sa mga patay. Ayaw naming nakikita ka na halos makuba na sa sementeryo eh. Dagdag ng isa pa na si Jomar. Mga anak, alam ko naman yon. Yung ibang kapatid nyo, araw-araw din akong tinatawagan. Sinasabing tumigil na ako. Malakas pa naman ako't kaya ko pa ang ginagawa ko. Ilang dekada na akong naroon. Mahirap namang kalimutan ang nakasanayan. Tsaka mga anak, mahal ko ang trabaho ko. Halos itong bumuhay sa atin. Halos doon ko ding kinuha ang pagpapaaral sa inyo. Pero hayaan nyo. Sasabihin ko kagad sa inyo kapag hindi ko na kaya. Sa ngayon, sige na't magmadali na kayong dalawa. Tanghali na at mahuli na kayo sa trabaho. Tugon ni Tatay Magno.
Nagkatinginan na lamang ang magkapatid. Tahimik nilang tinapos ang almusal. Alam na nilang hindi talaga papayag ang ama sa nais. Ngunit gayunpaman, hindi nila maiwasang mag-alala sa kondisyon ni Tatay Magno. Palagi nilang inaalala na masyado ng matanda ang ama para magtrabaho. Tagalinis, tagabantay at tagaayos ng sementeryo ang gawain ni Tatay Magno. Minsan, malaki ang kinikita dahil may mga nagpapahukay sa kanya ng bangkay at nagpapagawa ng maayos na himlayan sa minamahal. Sa sobrang dami ng mga namamatay taon-taon, kailangan niyang ayusin ang pagkakahanay ng mga nicho. Ayon sa taon kung kailan pumanaw ang nakalibing. Sa ilang taong pagiging sepulturero, halos memoryado niya lahat ng nichong naroon. Naiintindihan ni Tatay Magno ang mga anak. Nais lamang na mga itong tumigil na siya dahil sa sobrang pag-aalala. Ngunit para sa kanya, buhay na niya ang pagiging sepulturero. Matapos kumain, may isang mensahero na nagdala ng liham na mula pa sa taong nakikisuyo sa kanya para hanapin kung saan naroon ang libingan ng isang nagngangalang Aurelio. Ayon sa sulat, nakikiusap itong hanapin ang nicho at kung pwedeng hukayin sa araw ng Biyernes. Dagdag pa sa sulat, kailangang mailagay ang bangkay sa itim na telang ipapadala sa kanya. Napakunot ang noo ni Tatay Magno. Napapaisip ito dahil tila kakaiba ang laman ng sulat. Ayon sa kanya, hindi naman yun ang unang beses na maghuhukay ng bangkay. Kaso ang nakakapagtaka, bakit kailangan pang ilagay sa itim na tela? Ayos lang po ba kayo, Tay? Mukhang natahimik ka na dyan sa hawak mong sulat ah. Ano po bang laman? Jomar, sabay na tayo ha. Magbabaong ka ba? Tanong ni Kanor. Wala naman anak. Trabaho lang. O siya sige. Magbaon na kayong dalawa. Mamaya baka hindi ako makauwi kagad. May kailangan pa kasi ako asikasuhin. Tugon ni Tatay Magno. Tay, trabaho lang ha. Baka mamaya didiretso ka na naman sa kaibigan mong pinaglihi sa Syoktong. Ibang klaseng tao yun si Mangwan May nalalaman pang mga anting-anting. Totoo kaya yung mga yun, Tay? Sa ilang taon yung magkasama, hindi ka ba nagtataka? Ni wala nga yung bahay Kahit pamilya wala din. Paano po siya nabubuhay, Tay? Tanong ni Kanor. Hindi ko din masasagot yan, anak. Sa tagal naming magkasama, ni hindi niya ako dinala sa bahay nila. O kaya makilala man lang ang pamilya niya. Pero alam niyo namang malaki ang naitutulong ni Juan sa trabaho ko. Kahit ganun siya, hindi natin siya pwedeng husgahan. Kung saan masaya si Juan, hayaan na lang natin. Kahit minsan, nakakapag-isip din akong may Natigil sa pagsasalita si Tatay Magno. May bitbit itong sako at panghukay sa lupa. Magandang umaga sa inyong lahat. Pareng Magno, baka may kape ka dyan. Baka pwede mo nang makitimpla. Pasensya ka na ha. Hindi ako nakainit ng tubig. Wala akong panggatong dahil sa malakas na ulan mula pa kagabi. Bungad ni Juan. Halika na't na makapag-almusal ka na muna. Tapos na kami. Yung mga anak ko, papasok na din sa trabaho. Siya nga pala, Juan. Alam mo ba kung saan ang nicho ni Aurelio? Sa Biyernes samahan mo nga ako. Pinapahukay yung nicho niya. Kaso,
Hindi ko din alam kung saan galing yung sulat. Tugon ni Tatay Magno. Natahimik si Juan at hindi muna tumugon kay Tatay Magno. Dumiretso lamang ito sa mesa kung saan nakiupo katabi ng kaibigan. Inabutan ni Tatay Magno ng baso si Mang Juan. Umalis na ng tahanan ang dalawang anak. Matapos makapagtimpla ng kape, marahang humigop si Mang Juan at bumuntong hininga. Kailangan mo bang tanggapin ang trabaho, Magno? Oo, kilala ko yung sinasabi mo. Siya yung nilibing noong nakaraang araw lang. Sa pagkakatanda ko, marami ang nagkakainteres sa bangkay niya. Dahil ayon sa balitang may anting-anting si Aurelio, inilagay ng anak niya sa kabaong niya. Ni isa sa mga ito, hindi tumanggap ng kahit anong pamana na mula sa matandang antingero. Pagsasalaysay ni Mang Juan. Ano bang ibig mo sabihin? Nakaraang araw, yung nilibing na wala man lang bendisyon mula sa pare. Akala ko nagpakamatay yon, kaya walang bendisyon na naganap. Tsaka tignan mo tong sulat. Di walang address ng nagpadala. Hindi man lang nagpakilala. Ano ba sa tingin mo, Juan? Itutuloy ko pa ba? Tanong ni Tatay Magno. Kung ako sa'yo, Magno, wag mo na lang pansinin. Baka madamay pa ang pamilya mo sa gulong yan. Tsaka hayaan mo sila mismo ang personal na makiusap sa'yo. Abay, wag nilang daanin sa sulat. Sobrang tagal na natin sa trabaho. Ngayon lang tayo nakaranas na bigyan lang ng sulat. O siya, sige na. Maaga tayo ngayon. Sigurado ako, marami na naman tayong tatambakan at aayusin. Napakalakas ba naman ng ulang kagabi? Tugon ni Mang Juan. Napaisip si Tatay Magno. May punto ang mga sinasabi ni Mang Juan kaya itinabi na lamang niya ang sulat. Ilang sandali pa ang lumipas. Naghanda na ang dalawa papasok ng trabaho. Hindi kalayuan sa lugar ang sementeryo, kaya mas madali sa kanila ang ginagawa. Nagbitbit na din si Tatay Magno ng pala at mga kagamitan sa paglilinis. Bago magtanghali, halos tapos na ang dalawa sa pag-iikot. May iilang mga nicho na kailangan nilang tanggalan ng mga damo. Meron ding tatabunan ng lupa. Makalipas ang ilang sandali, may namataan sila na iilang tao. Nakuha ng mga ito ang pansin ng dalawa dahil nakasuot sila ng itim na sutana. Sobrang init ng mga panahong yun. Kaya hindi maiwasan ng magkaibigan na magtaka. O tara na, wag na nating pansinin. Baka dadala. Natigil si Mang Juan sa pagsasalita nang may lumapit sa kanilang tao. Kayo ba ang tagabantay ng lugar? Maaari niyo bang ituro kung saan ang puntod ni Aurelio? Tanong ni Barog. Oo, kami nga. Aurelio. Sa dami ng nicho, abay meron ding magkakatulad ang apelyido. Pwede bang malaman ng buong pangalan ng hinahanap nyo? Pasensya na ha. Tugon ni Mang Juan. Hanggang sa nakaramdam ito ng kakaiba. Napakunot ang noo habang tumitingala sa langit. Dumilim ang kalangitan. Napaisip pa si Mang Juan na muli na namang uulan. Nang napalingon si Mang Juan kay Tatay Magno, nagtanong ito kung may bagyo bang paparating ng araw na yun. Pero umiling lamang ito. Napatingin doon sa taong kaharap ni Mang Juan.
Bagyo baka mo. Abaya nang hindi ko din alam. Baka sila alam nila. Nakasuot sila ng sutana eh. Wika ni Tatay Magno. Mukhang wala namang padating na bagyo. Pero kung gusto nyo ng unos, baka kaya naming ibigay yan sa inyo. Muling wika ng lalaki. Bigla nitong itinaas ang mga kamay na tila magsasagawa ng hudyat. Nakaramdam ng kakaiba si Mang Juan kaya kagad niyang binalaan ang tao. Naku, hindi na naman yata ako makakainit ng pangkape mamaya kung uulan. Salamat na lang Barog ha, tama ba? Saka marami pang tubig ang bahay ko. Kaya pakiusap, itigil mo na yung pagkumpas mo. Wika ni Mang Juan. Ramdam niya ang hindi magandang presensya ni Barog. Pag-angat pa lamang ng ulo nito, alam niyang hindi tao ang kaharap. Bigla namang naalarma si Tatay Magno na makita ang muka ng kaibigan. Sa tagal nilang magkasama, kabisado niya ang ugali ni Mang Juan. Inawat niya ito at humingi ng pasensya kay Barog. Ayos lang ako. Pero ewan ko lang kung maayos pa ba ang pag-iisip nito. Hindi naman mainitin ang ulo ko. Pero nawawala ako sa katinuhan kapag meron akong kaharap na aswang. Wika ni Mang Juan. Sa ngayon, palalampasin namin ang tagpong ito. Pero sa susunod, wika ni Barog. Tumatawa ito ng malakas at nang matapos, tumitig ito ng masama sa dalawa. Kasabay ng pagtalikod ni Barog, muli nitong ibinalik sa pagkatulukbong ang sutana. Ano bang problema? Mukhang nagkainitan na kayo ha. Hoy Juan, umiral na naman ba yang? Pare, aswang ang isang yon. Hindi lang basta aswang. Kailangan natin ng iba yung pag-iingat. Pwedeng madamay ang pamilya mo kapag nagkataon. Wika ni Mang Juan. Sa tagal natin nagtatrabaho dito, ngayon lang yan nangyari. Saka madadamay. Ano bang sinasabi mo Juan? Tara na nga. Hapon at hindi pa tayo nagtatanghalian. Sumama ka na lang muna sa bahay. Doon na tayo kumain. Wika ni Tatay Magno. Niligpit nila ang mga gamit at kagad nang umalis sa lugar. Habang naglalakad, hindi maiwasan ni Tatay Magno na magtaka kung saan dumaan ang mga taong nakasutana. Iisa lamang ang labasan ng sementeryo. Ngunit hindi man lamang nila nakitang lumabas sa mga ito. Dito nagsimulang makaramdam ng kilabot si Tatay Magno. Biglang sumagi sa isipan niya ang sinasabi ng kaibigan. Hanggang sa napansin niya si Mang Juan. Bigla itong nagbanggit ng mga katagang hindi niya maintindihan. Tila may kausap na hindi naman niya nakikita. Oy Juan, ano ba yung sinasabi mo? Gutom ka na ba? O baka naman, hindi ka lang nakainom kagabi dahil maulan? Tanong ni Tatay Magno. Napatakip siya ng bibig. Biglang huminto si Mang Juan sa tapat ng tahanan. Lumuhod ito at biglang nagpatira pa. Habang hindi pa rin tumitigil sa pagsasambit ng mga katagang hindi niya maintindihan. Napakrus na lamang si Tatay Magno. Nakaramdam ito ng kakaibang kilabot sa nasasaksihan. Imbis na sawayin pa sana ang kaibigan, hinayaan na muna ni Tatay Magno si Mang Juan na tapusin ang ginagawa. Maya-maya pa,
Tumayo na si Mang Juan at tila may iniihip sa hangin. Samantalang tahimik lamang na nagmamasid si Tatay Magno. Alam niyang may mga pinaniniwalaan si Mang Juan na hindi abot ng pag-iisip. Kaya nirerespeto na lamang niya kung anuman ang paniniwala nito. Delikado. Dumaan sila dito sa bahay mo, pare. Kahit alam nating wala naman tayong ginagawang masama. Pero namarkahan nila tayo. Hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila, sigurado kung patuloy lang sila sa panggagambala. Wika ni Mang Juan. Tara na nga muna. Wala akong maintindihan sa mga sinasabi mo Paano ka naman nakakasiguradong dumaan sila dito, aber? Wala naman tayong nakita pagdating natin. Tanong ni Tatay Magno. Naramdaman ko lang. Naiwan pa ang presensya nila dito sa lugar. Kailangan nating maghanda. At baka madamay tayo kay Aurelio. Tugon ni Mang Juan. Napakunot ang noo ni Tatay Magno. Ilang saglit lang ang lumipas. Bigla muling bumagsak ang malakas na ulan. Napailing na lamang si Mang Juan. Mawawalan ng bisa ang ginawa niyang proteksyon sa lugar. Tumagal ang ulan hanggang sa magdilim na ang paligid. Nagpasya si Tatay Magno na wag nang pauwiin si Mang Juan. Alam niyang wala din itong matutulugan at baka bahana sa pinaglalagian nito. Nagdatingan na din mula sa trabaho ang dalawang binata. Nagtataka ang mga ito nang makita na naroon pa si Mang Juan. Tay, bakit nandito tong kaibigan mo? Hindi ba yan uuwi? Tanong ni Jomar. Dito na siya muna, anak. Kawawa naman yung tao kung bigla ko na lang pauwiin. Lalo pat ganito ang panahon. Tsaka, nalaman ko kanina. Baha doon sa lugar niya kaya hayaan nyo na. Sige na't magpalit na kayo na makapagpahinga. May hapunan na din doon. Mga anak, hindi masamang tao ang kaibigan ko ha. Saka alam ko na hindi ang gagawa ng ikasasama natin. Mukha lang siyang hindi matino, pero mabuti siyang tao. Tugon ni Tatay Magno. Oo nga, matagal na silang magkasama ni Tatay, no? Ano tay, inom tayo. Tutal wala namang pasok bukas Pampatanggal lamig lang. Wika ni Kanor. Ngunit hindi sumang-ayon si Jomar. Tumalikod lamang ito at sinarado ang silid. Nagkatinginan naman si Tatay Magno at Kanor. Dati pa man, alam na ng dalawa na ayaw ni Jomar kay Juan. Lalo pat ayon dito, tila palagi itong lasing at gusgusin. Dagdag pa niya, hindi ito magandang ehemplo sa pamilya, lalo na sa ama. Samantala, lumalalim na ang gabi. Hindi pa tulog ang tatlo at patuloy lamang sa pagtagay. Hanggang sa, habang nagtatawanan at nagbibiroan, biglang may bumagsak sa bubong ng tahanan. Natahimik ang mag-ama at inakalang merong lindol. Sa lakas ng pagkakakalampag, nagalawan ang ibang gamit sa tahanan. Hindi yon lindol. Nandito na sila. Ito na yung sinasabi ko, pare. Aba, alam na ninyong tumatagay kami. Barog, ikaw ba yan? Halika, pumasok ka muna nang makatagay ka naman. Huwag ka nang magdabog. Ikaw din, baka magsisi ka kapag nagulat ako sa'yo. Sigaw ni Juan. Tay, lasing na yata tong kasama natin Sinong barog?
Sa ganitong oras? Saka natigil sa pagsasalita si Kanor nang marinig na umuungol si Jomar. Nasa kwarto niya ito at nauna nang natulog. Napalingon silang tatlo nang naging sunod-sunod ang pagkalampag sa bubungan. Tumayo si Tatay Magno. Dali-daling binuksan ang kwarto ng anak. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang nakaangat ng bahagya si Jomar sa hinihigaan, habang may kung anong bagay na nakapulupot sa leeg. Napasigaw si Tatay Magno. Hindi niya alam ang gagawin ng mga oras na yon. Sumunod si Mang Juan bitbit ang karit at may mga kataga pa itong sinasambit bago hinambalos ang nilalang. Nagbuno sila sa loob ng silid. Ngunit hindi ito nakikita ni Kanor at Tatay Magno. Ni hindi nila alam kung ano ang tinataga ni Mang Juan. Sumisigaw pa ito sa sobrang galit. Minuto lang ang nakalipas. Biglang napabalikwas si Jomar sa pagkakahiga at naghahabol ng hininga. Dalihan niyo. Buksan niyo ang pinto. Ipapakita ko sa mga nilalang na ito kung paano ko sila balatan ng buhay. Bilisan niyo. Wika ni Mang Juan. Nagkatinginan pa ang dalawa. Wala naman silang nakikita, pero naririnig nila ang tinig nito na tila nasasaktan. Patakbong pinuntahan ni Tatay Magno ang pintuan palabas. Napaatras ito ng bahagya. Umihip mismo sa kanya ang malakas na hangin at nagtayuan ang balahibo. Sa kabilang banda naman, may napansin silang hinihila ni Mang Juan palabas ng tahanan. Nang naroon na sa pinto, buong pwersa niya itong binalibag habang may katagang binibitawan. Kasama ng mabibigat na salita. Nanlaki naman ang mga mata ni Tatay Magno. Tumambad sa harapan niya ang nilalang. Hindi niya akalaing sa ganun niya masasaksihan ang nakakakilabot na pangyayari. Nakahandusay ang nilalang na walang saplot habang naliligo sa sariling dugo. Nakatayo naman sa harap nito si Mang Juan, habang nakaamba at hawak ang karit. Sa matatapang dyan, magsilabasa na kayo nang matapos na natin ang gulong to. Abay, hindi kayo pumipili ng bibiktimahin. Ngayon, harapin niyo ako. Dahil kung hindi, pipira-pirusuhin ko ang hayop na ito. Hamon ni Mang Juan. Diyos ko, Juan, pumasok na tayo. Tama na yan. Siguradong matatakot ang mga yan dahil dyan sa hawak mo. Hayaan mo na sila. Sita ni Tatay Magno. Umatras naman si Mang Juan papasok ng tahanan. Hinihingal pa ito habang kinandado pabalik ang pintuan. Hawak ang dibdib habang nagbibigkas na mga kataga. Inabisuhan niya ang mag-ama na lumikas na muna. Delikado ang magiging lagay ng mga ito sa oras na bumalik ang mga nilalang. Hindi niya matukoy kung anong klaseng aswang ang nakaengkwentro. Ngunit isa lang ang sigurado. Gagante at gagante ang lahi nito, kaya hindi pwedeng tumagal sila sa lugar. Madaling araw na ng mga oras na yon, ngunit hindi pa rin sila nakakatulog. Nagtimpla ng kape si Jomar habang hawak-hawak ang leeg. Ramdam pa din niya ang higpit ng nilalang na sumakal sa kanya. Ngunit hindi niya maiwasang maluha kung sino pa ang kinamumuhian niya. Ito pa mismo ang nagligtas ng buhay niya. Iniabot niya kay Mang Juan ang mainit-init na kape habang kausap nito ang ama at si Kanor. Humingi siya ng pasensya at nagpasalamat.
Maraming salamat po, Mang Juan. Kung hindi dahil sa'yo, siguro kung ano na yung nangyari sa akin, sa pamilya namin. Kung ano man po yun, delikado nga tayo, tay. Lumipat na muna tayo ng lugar. Doon kina Ate Tina sa Cebu. Pwede tayo dun. Kanor, tawagin mo si ate na makapag-impake na tayo. Wika ni Jomar. Oo, tama yun, Magno. Lumikas na muna kayo. Ako nang bahala dito. Mag-aabiso ko kung sakaling may masamang mangyari. Salamat din sa inyo. Lalo na dito sa ama nyo. Matinong tao ang kasama ko araw-araw. Kaya kahit papano nagtinuwa ko. Tugon ni Mang Juan. Siya nga pala, Mang Juan. Tagasang ka ba? Sino bang pamilya mo dito? Mukhang wala kang kamag-anak eh. O kahit sinong kapamilya. Tanong ni Kanor. Napabuntong hininga si Mang Juan bago sumagot. Sinalaysay niya ang buhay sa maikling kwento. Isa talaga itong antingero at manunugis na mga aswang. Mula nang pinasok ang katungkulan, kinalimutan niya na may mga kaanak at pamilya ito. Ayaw niyang madamay ang mga ito sa kanyang ginagawa. Ngunit kahit ganon, lihim pa din niyang pinoprotektahan sa malayo ang pamilya. Napahanga ang magkapatid sa tibay ni Mang Juan, maging si Tatay Magno. Sa hinaba-haba ng taon nilang magkasama, doon pa lamang niya nalaman ang makulay na kwento ng buhay ni Mang Juan. Bago pa man pumutok ang araw, umalis na ang mag-ama. Ibinili na lamang nila ang tahanan kay Mang Juan. Nagpasalamat si Kanor at Jomar kay Mang Juan dahil sa wakas, nagkaroon na ng rason ang ama para bitawan ang trabaho. Napangiti ang mga ito at niyakap si Mang Juan bago umalis. Makalipas ang ilang buwan, nakibalita sila kung ano na ang nangyari kay Mang Juan. Naroon pa rin ito sa lugar pero hindi na nakapagtrabaho ng maayos. Naputol pala ang kaliwang kamay nito. Inilahad ni Mang Juan sa liham niya ang mga nangyari. Maging doon sa nagpapahanap ng nitsyo ni Aurelio. Anak pala nito ang nagpahanap sa ama at nais na lang sanang sunugin ang bangkay. Namatay pala si Aurelio dahil sa sumpa ng mangkukulam na aswang. Ginawa naman ni Mang Juan ang kagustuhan ng pamilya ni Aurelio. Ngunit dahil doon, marami siyang naging kaaway. Nagpasalamat naman ang pamilya ni Tatay Magno dahil sa katapangan ni Juan. At para makaganti, pinapadalhan nila ito ng pera bilang tulong kay Mang Juan. Hanggang sa isang araw, nakatanggap na lamang sila ng malungkot na balita. Liham na galing sa kapitbahay sa dating lugar. Pumanaw na pala si Mang Juan. Nagdalamhati ang pamilya. Yon ang dahilan kung bakit hindi na muling bumalik pa si Tatay Magno sa lugar. Sa kasalukuyan, sobrang tanda na ni Tatay Magno. May mga pamilya na din si Jomar at Kanor. Ngunit hindi pa rin niya makakalimutan ang kaibigang binuwis ang sariling buhay para sa pamilya niya. Si Mang Juan, ang supulturerong antingero. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.